Sa hapon pong ito, may bubuksan po akong mga talata sa Biblia na probably so familiar with you at the same time. Na-preach ko na rin to before, but I decided to go back to this passage and seeing it on a different angles. Now, before I start, gusto ko pong sabihin sa inyo lahat na walang tao dito sa lugar na ito nang walang magandang plano ang Diyos sa buhay mo. At ang bawat plano ng Diyos sa bawat isa sa atin, ipinapakita yan. Lalo na kapag tayo po ay sinisik yung kingdom of God first and His righteousness. Matatagpuan mo na ang Diyos, binibigay sa iyo yung plano. Wala na pong gaganda sa plano ng ating Panginoon. Probably you can tell, ito plan ko sa life ko, ito plan ko sa life ko, ito plan ko sa life ko. But if that is contrary to the original plan and design of God sa life mo, mapoprostrate ka fighting against the good plan of God. Kaya, huwag kayo magtataka, maraming mga tao po kayo, they were so frustrated about their life. In fact, they want to kill themselves because they don't like what's happening in their life. For one simple reason, when a person insists to do his own way and own will, contrary to the will of God, there will be a lot of frustrations. Naranasan ko po yun at the age of 21, akala ko yung gusto kong gawin ko eh. Pero hindi ko alam talaga yung original plan ni Lord sa akin. Until one day I discover ano yung will ni Lord sa life ko, I simply give up all my dreams and then I let God be God in my life. So yun po, nagsimula na po yung directions ng life ko na tumungo na po doon sa tinatawag natin destiny of God. And then I find out after 33 years na po ngayon, I realize, buti na lang hindi ko nilabanan yung plano ng Diyos. And I let the plan of God come sa life ko. Hindi ko po in-insist yung maganda kong plano. Siyempre, tatay ko, plano ko maging arkitekto. Nag-aaral naman ako ng arkitekto. So ako, nakita ko, malaki daw sweldo ng arkitekto. Di nag-aaral akong tuloy-tuloy. Pero hindi ko alam na si Lord pala, out of millions of Filipino people, isa ako sa pipiliin ni Lord na may special calling na maging pastor. Imagine, naghahanda ka na maging arkitekto, nakatingin sa akin si Lord. Yung anak ko, nag-aaral ng arkitekto, galingan mo anak, dahil pagkatapos mo, magiging pastor ka. Parang labo, no? Buti na lang, hindi pare-pareho tawag sa atin. Iba sa inyo, naglalakwatsa ka, tapos magiging engineer ka, magiging doktor ka, magiging nurse ka. Kasi may kanya-kanyang plano si Lord. Di naman pwede lahat ng tao pastor. Di lahat ng bahay, simbahan. Nakakita ka ng puta, isang diretsong bahay, puro simbahan. Diba? Tapos, wala tayong member kasi lahat pastor. Hindi maganda yung simbahan na yon, di ba? Buti na lang, iba-iba tawag sa atin. So, kung saan tayo tinawag ni Lord, yun ang plano ng Panginoon. Meron dito tinawag ni Lord maging doktor. Meron dito tinawag ni Lord maging engineer, maging teacher. Yung calling na yon, yun ang dadaanan natin. Amen po ba? Huwag mong piliting, bawa ako, gusto ko mag-artista, hindi naman talaga ako pang-artista. Mahirap kong ipaglaban yun. Tama. So, I decided to obey the plan and the will of God. Amin ko sa inyo, hindi madaling ma-discover yung kaagad. Hindi madaling ma-discover kaagad. Until you surrender your dream, your own dream, your personal dream, and with an open heart, accept the plan and the will of God for your life. Amen po ba? Yun ang unang yung i-accept mo yun. And then, tapos pupunta ka na sa level ng expectation. Una yung acceptance, tapos expectation. In-accept yun yung will of God, tapos nag-e-expect ka na. Sino rito yun may ine-expect ka na sa buhay mo? Ay, alam ko si Lord, i-bless ako. Praise God, naging Christian na ako. Kasi yung acceptance ng will of God, magli-lead dun sa expectation. No? Tapos yung expectation, susunod na doon yung manifestation. Say that word, manifestation. So may tatlong step ang buhay ng tao. Una, i-accept niya yung will ni Lord sa life niya. Pag in-accept niya na, mag-i-expect ka something out of that. Alam nga namang ginawa mo yung will of God, wala kang in-expect. Sino sa inyo naniniwala, when you expect, when you throw away all your personal dream, and then you believe on God's plan and will sa iyong life, ay meron akong karapatang mag-expect something, no? So nag-expect na ako kagad, sabi ko may magandang mangyayari. Pero yung pag-expect mo, yung matagal, yung manifestation. Tama po ba? Binibiro ko palagi yung asawa ko. Sabi ko, nung mag-asawa tayo, nagpanggap lang akong mahirap.
Pinagtatawanan ako ng ate Jan kasi sabi, ba't nung nagpanggap kang mahirap parang ang haba ng pagpapanggap mo? Kasi po yung ang tagal lumabas ng manifestation. Ang tagal po talaga. Parang yun ang labanan, yung salamat sa will of God. Ang ganda, Lord. Amen. Abangan mo manifestation. Ang tagal, Lord. So, yung haba na yon, tapos sinabi ni Ate Jermo, ba't nung ibig mong sabihin, nung iligawan mo ko, nagpapanggap ka lang din ng pangit kasi may manifestation din? Sabi ko, sweetheart, nagpanggap akong mahirap para baka pakasalan mo ko dahil sa kayamanan ko lang. Pangalawa, nagpanggap din akong pangit baka yung kagwapuhan ko lang ang pinag-iinteresan mo. Sa tingin ko, pumasa ka sa lahat ng pagsubok. Hindi, biro lang po namin mag-asawa ho yun. But the truth is, hindi ho biro yung mag-expect at maghintay ng manifestation. Tama po ba? Nasubukan niyo na bang mag-expect tapos yung manifestation ng tagal? Sino nakakaranas ngayon? Yung Lord, akala ko ba you shall supply all my needs? Pero Lord, talagang walang manifestation. Kasi ang hirap ng Christian walk, yung magsabi kang naniniwala ako, Lord, umaasa ako sa iyo. Pero yung isa mong mata nakatingin, alabas na kaya? Wala pa. Yun ang labanan. Doon maraming bumibigay. Tama po ba? So I want you to open your Bible in the book of 1 King chapter 18. Please do so. Okay? Dito po sa 1 King chapter 18, starting from verse 41. Okay? Sabi po dito sa verse 41, ito yung yung expectation. Sabi po ni Elijah, Elijah said to Ahab, "Go, eat and drink, for there is the sound of a coming rain." Tawag dyan, expectation. Say that word, expectation. Nung background po niyan, kung nadinig niyo po ako, minsan pinreach ko to noon, ang background po niyan, merong drought, namamatay na yung mga hayop, namamatay na yung mga halaman, susunod na yung mga tao, and everyone is fearful. They're so scared what will happen next because the dry land is nandun na, pumuputok na yung mga lupa. Isa lang prayer nila, ulan, ulan, ulan. Yun lagi prayer. Walang ulan. But there was a man of God, sabi ng Bible, "Go and eat and drink, for there is the sound of a heavy rain." Pag sound, ano ginagamit? Tenga, mata. Siyempre, tenga. No? Pag naghahanap ka ng ulan, usually, tingnan mo nga kung may ulan, gumaganito ka ba? Sandali lang Hindi. Tinitingnan mo. Kasi to see it, doon mo malalaman kung may ulan. Pero ito, iba. Hindi niya nakikita, pero nadidinig niya. And the Bible said, Elijah was able to hear it, not see it. Hindi madali yung madinig, pero hindi mo nakikita. Life of a Christian is a life of faith. The Bible said, don't walk by sight, but walk by faith. Christian life is full of walking by faith. Faith means you are not seeing through your eyes, but you are seeing something in the spirit. And Elijah is a great example of a man who walked by faith. By the way, faith comes from hearing, and hearing the word of God. So when Elijah said, "I could hear the sound of a heavy rain," he's speaking about, I believe there is a coming rain. So the expectation is the product of his faith. You don't expect if you don't believe. You don't expect if you don't hear it from God. So, lahat po tayo, as we realign our life dito po sa will ng ating Panginoon, when you begin to walk on that path ng destiny mo, ng will of God sa life mo, the moment you believe that this is your destiny, something
is inside of us that says, there is something coming in your life. Tama po ba? Ito, ganito. Pag nag-o-obey ka, sa calling mo ni si Lord, nag-o-obey ka, hindi mo tinitingnan yung ngayon. Ang tinitingnan mo yung future. Mag-disobey ka, tingnan mo. Pag nagdi-disobey ang tao, ang tinitingnan niya, yung ngayon, ayaw niya tingnan yung future. Kaya yung mga tao, ngayon lang nakatingin, hindi niya alam, pag gumawa ka ng disobedience, may laking consequence. Subukan mo. Huwag ka mag-aral, maglakwat, saka magdota ka. Ang tinitingnan mo lang kasi yung joy ngayon, yung sarap. But one day you will realize, man, I miss it. Because the consequence is so severe because of lack of obedience to God. So ang obedience cause us to see the future and forget about what's happening at this moment and begin to adapt whatever, kahit anong nangyayari, hindi ka naniniwala. Because alam mo may future ka. Ang hirap po ng obedience, maniwala kayo. Kasi baliktad ang tingin ng disobedient person eh. Ang disobedient person nakatingin sa ngayon, ayaw niyang harapin yung bukas. Subukan mo mag-disobey ka, hindi mo iniisip ang consequence ng disobedience mo. Pero yung mga obedient people, they are willing to get that pain. They are willing to receive that agonizing experience. Kahit nahihirapan sila, kahit nag-struggle sila, kahit ano pang daanan nila, their hope is on the future because they want to obey God. So Elijah has the ability to hear the sound of a heavy rain. And on that direction, sabi niya, I will make a decision. Eto na yung Ahab, umalis ka na, kumain ka na. Meron paparating ulan. You know, when you hear something, when you believe something, your mouth will never be quiet. I realize that. Sino sa inyo, you keep on telling about what will happen to your life? Huh? Nung magpakasal po kami mag-asawa ni Ate Jer nyo, siyempre, sweldo ko, wala. Siyempre, madadama yung misis ko. Iniisip ko yung future ng asawa ko, ng mga anak ko. Eh, alam mo, madali mag-asawa kung pangit. Kahit gutumin mo, pangit naman eh. Eh, yung ganyan, ako kaganda. Paano mo gugutumin yan? Di ba, parang ang pangit magutom ng Ate Jer nyo, di ba? Ano kaya itsura niya pag gutom? Cute. Tapos anak ko si Grace. Ito, si Naomi, si Daniel. Imagine niyo, ang gaganda at gagwapo niya, gugutumin mo lang. Hindi biro. So bilang isang tatay, sabi ko, Lord, ang hirap naman ng katayuan ko, ang ganda ng asawa ko, ang cute ng anak ko. Ang pangit gutumin nito. Hindi yung madali. You understand this? So nandun ang temptation, huwag ka na lang magpastor, di ba? Bumalik ka na lang sa pag-aartista. Matutokso ka talaga. Ay, artista tuloy. Bumalik ka na lang maging arkitekto. Magtrabaho ka na lang. Eh, yung path ko talaga, pag pastor na eh. Eh, nakikita ko yung mga kaibigan ko, eh, doon na sila, nagpunta na sila ng ibang bansa, nagtatrabaho na. Yung iba, maganda na buhay. Ako, walang sweldo. Paano ko papakainin itong pamilya ko? So sa akin, nung tinawag ako ni Lord, masaya ako, nakangiti ako. Yes, Lord. Susunod po ako. Yung pagsunod na yon, hindi ko iniisip, kailan dadating yung manifestation na ibe-bless niya ako dahil sumunod ako sa Kanya. Alam niyo, madaling sumunod. Yung maghantay ka ng blessing dahil sumusunod ka. Naranasan niyo na ba yung, parang sumunod naman ako, Lord, bakit parang hanggang ngayon wala pa rin akong boyfriend? Sino sa inyo yung babae dito? Lord, sumusunod naman ako ha. Nag-cell group leader na ako, nag-complete na ako ng 12, nag-144. Pero bakit parang walang nai-inlove sa akin? May mga babae ba ditong ganyan? Na nakaka-relate? Ha? Sabi mo sa katabi mo, expect lang, tuloy-tuloy tayo expectation natin. Ha? Marami nakaka-relate sa sinasabi ko. Ulitin ko, madaling mag-expect, ha? Pero mahirap yung mag-intay ng manifestation. Kasi every obedience, buksan niyo yung Isaiah. Tinan mo Isaiah chapter 1 verse 19. Lagay mo yan kapatid, yung Isaiah verse. Ang ganda kasi ng verse na to eh. Ano sabi dyan? If you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. Parang sinabi, pag sumusunod ka lang, may expect mo na ikaw yung kakain ng maganda sa buhay mo.
marireceive mo yung magaganda. So yung mga tao, willing tayo, nag-o-obey tayo, kasi meron tayong ine-expect. Anong ine-expect mo? Eh di siyempre, you will eat the good things of the land. Yun ang ine-expect natin. If you are willing, if you are obedient, the expectation is that what God has promised us, you will eat the good things of the land. Eh, di ba, nag-obey ka naman. Pero parang ang tagal nung you will eat the good things of the land. Parang, Lord, ang tagal naman ng manifestation. It took me 20 years to see the manifestation. Eh, may hindi ho madali. So, ano ang unang ginawa? Nung unang panahon ng isang propeta, balik tayo sa 1 King chapter 18. Ano ang una niyang ginawa? Sabi ng Bible, so Ahab went off to eat and drink. But Elijah, sino si Elijah? Siya yung naka-receive ng dream, siya yung naka-receive nung sound that there's a coming rain. Sabi niya, Elijah climbed to the top of the Carmel, bent down to the ground, and put his face between his knees. Kailangan ko na isang gwapong lalaki. Dito sa harapan, isa, pwede ba? Pwede ba? Volunteer lang. Sige na, isa, yung gwapo. Sige na, isang volunteer. Gwapo. Sige na, bilis. Wala na bang gwapo dito sa dulos talaga? Dito sa harapan, dito. Yan. Dito, meron ba dyan? Wala ba? Sabi ko, gwapo eh. Eh, ang nagpunta rito, mas gwapong-gwapo. Yan. Bro, gayahin mo lang ha. Atras ka ng konti doon para makita ka nila. Kunyari, ikaw si Elijah. Ito yung sabi ng istorya. Elijah climbed to the top of Carmel. Tapos ginawa niya, bent down to the ground. Sige nga, gawin mo nga yung bent down to the ground. Sige, luhod to the ground. Yan. Okay? Tama ba ginawa niya? And then sabi niya, and put his face between his knees. O yan, gawin mo, gayahin mo. O yan, ganyan ka lang ha, magkukwento ako dito. Hindi, pinapakita ko sa inyo itsura ni Elijah habang nag-e-expect. So ano unang ginawa niya? Nanalangin. Kaya lang mapapansin nyo, hindi yan yung isang ordinaryong panalangin. Kasi, tayo naman kasi pag nag-pray tayo, di ba nagpapakit pa tayo? Lord, salamat po sa lahat ng... ganyan ang panalangin natin parang relax na relax. Si Elijah, nung nag-pray siya, nakabow down sa ground at yung face between his knees. Tingnan nyo to ha. Kasi siguro nagtataka kayo, Pastor, kailangan ba talagang ganyan ng panalangin? Hindi, papaliwanag ko po. Kasi po nung unang panahon, yung prayer na ganyang posture, may may picture po yun. Alam nyo ba, nung araw, kasi yung panganganak ngayon, medyo iba na, may pampamanhid ka na, nasa St. Luke's ka, nakaganon ka lang. Sa manganganak ka na kagad, di ba? Yung cute pa, nung araw po, pag nanganganak, ganyan ang itsura ng babae. Pupunta sila doon sa may puno, hahawak sa puno, yuyuko, sabay ire, lalabas na po, lalabas yung baby. Ganun po yung posture. Ibig po sabihin niyan, laboring position, travailing position, parang birthing position. Ano ibig sabihin? Parang pinapakita dito that when Elijah heard the soon coming rain, heavy rain, sinamahan niya ng panalangin. May tanong ko sa inyo. When was the last time you know the will of God in your life? It's coming and you're expecting, but while you are expecting, you are praying. No? Mahirap yung ganyan, no? Lord, salamat, pero hindi man nagpe-pray. Yung iba kasi sa inyo, kulang ng panalangin, kaya yung ibibigay sa iyong kapartner, hindi tuloy lumalabas. Ipanganak mo sa panalangin, malamang lalabas yan. O, tahimik kayo. Mga girls, naintindihan niyo ako? Mag-pray kayo, mga boys, yung mga Yung iba parang, Pastor, hindi ko makita. Hindi, manalangin ka lang. I-travail mo. Sabi mo sa katabi mo, i-travail mo. Sabi mo, i-labor mo para lumabas. Alam niyo, ibig sabihin nito, intensified to no? Sincere prayer. Imagine, I've been seeing people, they know the will of God, they expect that the will of God will benefit them, but they don't pray. Serious, intensified prayer. Yan po yung una.
Now, tingnan nyo to. Ang ganda eh. Pagdating po ng verse 43, kailangan ko ulit ng isang volunteer, isa po ulit lalaki. Yung medyo mas guwapo sa kapitbahay niya. Sige, punta kayo dito. Isa pang lalaki, please, takbo. Huwag kayo mahiya. Ayun. Hindi, diyan ka lang. Ikaw yung servant. Dito ka, halika, dito ka. Ayan. Elijah, tayo. Ayan, tatayo si Elijah. Ayan. Yan yung servant mo. So, pagkatapos siya mag-pray, eto sabi ha, dyan muna kayo, sabi niya ha. Go and look toward. Uutusan mo daw siya. Tingnan mo. Look toward the sea, he told the servant. And he went up and looked. There is nothing there. And he said, 7 times Elijah said, go back. So, tatakbo yung servant, sabi mo sa kanya, go and look. Tingnan mo. Sige, tingnan mo doon. Punta ka doon. O, tingnan mo kung may ulan. Tingnan mo, meron ba? Pakita mo, tumitingin ka. Kunyari, gumagano ka, yan. Ayan. Tapos balik. Report ka, sabi mo, there is nothing there. There's nothing there. Wala. Okay. Now, tingnan nyo. Nag-pray ka. Tapos pagbalik, sasabihin lang sa'yo, wala. Nakakasama naman ang loob yan, Lord. Pinag-pray mo ako. Sabi mo, may paparating. Tapos wala. Ano mararamdaman mo? Di ba dyan na nagsisimula yung nagkakahugot-hugot na sa loob natin, di ba? Kung ano-ano na mga lumalabas, di ba? Tama? Di ba tayo, di ba, lalabas na agad yung biglang naniwala, nanalangin, tumingin, backslide, di ba? So, ano ginagawa? Pag nag-pray ka, naniniwala ka naman, nung chine-check out mo yung expectation, there's nothing there. You know that word? We don't like that. Because may mga tao ka makikilala na akala mo punong-puno. Nung makakilala mo siya, grabe to, there's nothing there pala sa kanya. Pumunta ka sa trabaho mo, ina-expect mo, gaganda buhay mo. And then eventually, na-realize mo, there is nothing there. Nag-aral ka kung ano pinagagawa mo. Sinubukan mong sabay-sabay, nag-aaral, nagbo-boyfriend, naglalakwat siya, and then you realize, there's nothing there. Ano ginagawa ng mga tao kapag sararanasan natin? Alam natin, this is the plan, this is the will of God, we are obeying the Lord, we're doing expectation, we believe God, we pray, and yet, after that, there is nothing there. Ano sabi ng Bible? Elijah pray, how many times? Balik mo kapatid. 7 times. Say that word, 7 times. So Elijah, bumalik ulit. Nag-pray, yumuko ulit siya. Elijah, yumuko, nilagay ulit. Pangilan na? Pangalawa pa lang. Di ba? So, nung pangalawa, nagpe-pray siya, Panginoon, ikaw na po ang bahala sa akin. Dalhin mo po ang ulan na yung mga pinangako. Tumayo ulit siya. Tumayo si Elijah. Tingnan mo nga kung andyan na yung ulan. Tingnan mo. Tingnan mo, pupunta na naman yung servant. Ayan. Tiningnan niya. Wala talaga. Bumalik. Ano sasabihin mo sa kanya? There is nothing there na naman. Alam mo, yung isang there is nothing, nakakarindi na eh. Paano kung pangalawa pa? Naranasan niyo na ba yung, sige Lord, nag-pray na ako Lord ha. Isa pa, nag-pray ulit siya. Yung pangalawa, tingnan mo nga kung sandali brother, wala pa akong ginasabi. Kinukwento ko pa lang eh. Sisigna lang kita ha. Imagine mo, 2 ng prayer. Nako. Tapos sasabihin, there's nothing there. Alam mo kadalasan, pag pangalawang beses na, makita mo dyan, kung merong 10 nagpe-pray, yung 8 doon, nag-quit na. Ayaw na. Pero si Elijah, sa 2 attempt, wala pa, grabe, tumatlo. Lumuhod ulit si Elijah, yumuko, nilagay ang kanyang mukha in between his knees, nanalangin pa rin siya. Nanalangin. Hindi siya natinag dun sang walang sagot sa prayer, wala pang manifestation. But still, hold on to his faith,
hold on to his prayer. Nagpipersevere yung prayer, nagpipersevere yung faith. And then tumayo siya. Tumayo si Elijah. At sabi, check mo nga, tol. Sige na, puntahan mo. Pupuntahan na naman niya. Titingnan na naman niya. At sabay balik, sir, there's nothing there. 3 beses na. Ha? Teka muna, bago ko ito ituloy. Ano ang gagawin mo kung hindi ka naman sumusuko, nagpe-pray ka naman, nananampalataya ka na naman, pero sa 2 pagkakataon, there is nothing there. Would you give up? Or you will persevere? That's a good word. Will you give up? When there is no manifestation, when you keep on praying and praying and believing, and there is no manifestation, would you persevere or would you quit? Sabi ni Elijah, I will not quit. So yumuko na naman, nagluhod na naman siya, at yumuko na naman siya. This is the 4th time. Kung 10 piraso, sa pangatlo, umalis na yung 8, yung pang-4, yung 9, wala na. Isa na lang matitira siguro. Ha? Ikaw ba yung isa pa? Sino rito yung sasabihin mo, Pastor? Kasama ako doon sa 8 umalis. Ayoko na. Sumuko na ako. Nag-pray naman ako, ba't walang nangyari? Nanampalataya din ako, ba't walang nangyari? Pero minsan, believe tayo sa prayer niya at sa faith niya. Pero ako, believe din ako sa obedience ng servant. Hindi siya nagpe-pray, hindi siya nanampalataya, pero damay siya. He keep on obeying God. So pang-4, tumayo si Elijah. Inutusan ng kanyang servant, check up mo nga ulit, baka meron na. So pumunta yung servant, at ang report, there's nothing there. Pare, 4 na. Naintindihan niyo yung inaabot ni Elijah dito? Hindi ba parang tayo? Alam niyo, bago ko dalhin sa pang-5 at pang-6, sa leader ka, gusto mo makapag-complete ng 12. Lord, nag-pray naman kami. Nag-evangelize naman kami. Aba Lord, ibig sa maging 12, naging 2. Lord, parang sino kasi yung nakaranas nun? Would you be a person who keep on praying in spite negative thing ang nakikita mo? Or wala ka nakita? Would you be a disciple who would constantly obey God? Keep on praying, keep on believing God, keep on obeying God. It doesn't matter kung may manifestation, but I know one day, I know that God would send the rain one day. If I would just keep on praying, if I would keep believing and obeying God, I will persevere no matter what. Wala pa rin. Elijah bowed down again for the 5th time. Nanalangin na naman siya. Sino sa inyo sa leader? Taas yung kamay. Mga sa leader ba dito? O ano? Kamusta prayer? Kamusta faith? Kamusta obedience? Yung iba sabi niya, Pastor, ayoko na maging sa leader. Bakit? Ang titigas ng ulo. Bay, pinag-pray ko na, isa. Pinag-pray ko na, 2. Tama na, nakatatlo na nga akong prayer dyan eh. Alam niyo ba sa Bible, kaninang umaga, I was trying to read the book of 1 King chapter 5, and I discovered na Aman, bago siya gumaling, bago siya gumaling, kinakailangan niyang ilublob ang katawan niya ng 7 beses sa tubig. Kaya lang, hindi lang tubig yun, putikan, burak. 7 beses mo dapat ilulublob ang iyong katawan. Basahin niyo po yan. I think 1 King chapter 5 verse 9, if I am not mistaken. Please, tingnan niyo po sandali yan. Tingnan niyo po ito, ha? 2 King chapter 5 verse 9. 2 Kings chapter 5 verse 9. 2 King. So Naaman went with his horses and chariot and stopped at the door of Elisha's house. Verse 10, Elijah sent a message to say to him, go, wash yourself. How many times? Lord, ba't ganun? Ba't kinakailangan 7?
Ha? Ba't kinakailangan 7 times in the Jordan and your flesh will be restored and you will be cleansed? Ano siya? Leprous. Leprous siya. Imagine, nagtataka siya bakit 7 beses. So, basahin mo yung verse 11. Sabi niya, but Naaman went away angry and said, I thought that he would surely come out to me and stand and call on the name of the Lord his God, wave his hand over the spot, and cure up my leprosy. So sabi niya, pumunta ako sa prophet, akala ko ililehan siya ako, tapos pagagalingin ako. Tapos sasabihin niya sa akin, lulub-lubo ka sa putek, 7 beses. Anong kalokohan to? Sorry it's not your way, it's God's way. So pagdating po ng verse 12, sabi po, are not Abana and Parpar, the rivers of Damascus, is better than all the waters of Israel? Couldn't I wash in them and be cleansed? So he turned and went off in a rage. Sabi ni Lord sa kanya, pagagalingin kita. Saan? Sa Jordan River, 7 beses. Lumub-lubog ka. Aba, ayaw. Kasi alam niyo kung bakit? There are times we have been challenged by God. May mangyayari sa'yo, anak. May paparating na ano. But you know what? Sometimes, we want to do it on our own way. Sabi ni Lord, lumub-lubog ka ng 7 beses, ayaw natin. Kay Elijah, dapat lumuhod ka ng 7 beses, ayaw natin. Punta nyo yung Joshua. No? Kung bubuksan nyo po yung Joshua chapter 6, tingnan nyo to, ha? Ito, 7 rin. Hindi ko alam bakit si Lord ganun. Laging ang testing, laging 7 times. Sa Joshua chapter 6, I think it's verse 3 and 4. Ito sabi niya, Joshua chapter 6. March around the city once with all the armed men. Do this for 6 days. Okay? And then sabi niya, have 7 priests carry the trumpet of ram's horn in front of the ark. And on the 7th day, march around the city 7 times with the priest blowing the trumpet. Verse 5, when you hear the sound, a long blast on the trumpet, have the whole army give a loud shout, then the wall of the city will collapse and the army will go up, everyone straight in. May 3 na po akong in-example sa inyong 7 story. 7 beses lumuhod, 7 beses lumublob, 7 beses umikot. What God is trying to say to us about this? Ano pinapakahulugan ng Panginoon sa atin dito? Remember, pag umikot ka ng 7 beses, mabawasak ang walls. Pag lumublob ka ng 7 beses, gagaling ang leprosy. Pag yumukukat na nalayan ka ng 7 beses, darating ang ulan. You see, God was increasing our expectation. You understand this? Ha? Kaya yung mga nangyayari dyan, Pastor, tignan mo na, ano ba topic mo ngayon? Ang topic ko po ngayon, pasensya na kayo, hindi ko nasabi yung title, is the power of perseverance. Ito yung topic ko ngayon. Because I want you to believe that all of us, God made us a dreamer. And when we dream, we expect. But to fulfill the dream in your life, it takes perseverance. Ano yung mga pinapapersevere sa atin dito ng Panginoon? Hindi ho madaling umikot ng 6 na beses at walang nangyayari. Hindi ho mahirap, hindi ho madaling lubog, litaw ng 6 na beses sapagkat pagagaling ka sa 7 lubog. Hindi madaling yumuko at ilagay mo ang iyong mukha between your knees 7 times before the rain will come. Hindi biro yon. Because what God was trying to tell us, yung persevering moment, may tanong dito, ang ganda. Pastor, ano ba nangyayari talaga nung 1, 2, 3, 4, 5, 6? Bakit yung wall, walang bumabagsak? Sabi ko nga if you hear me before, sometimes God allow you to go through 1, 2, 3, 4, 5, 6 because God is looking at your heart. Ginigiba niya muna yung nasa loob mo bago gibain niya yung nasa labas mo. Are you listening? Hinihil niya muna yung loob mo bago niya ihil yung labas mo. I think God is busy doing something inside out. Let me repeat. I think God, during those persevering moments, God is so busy doing something inside out. Ang ganda nung kinanta natin before, yung inside out song. Because totoo po yun. Si Lord, He was trying to change your life inside out. God want to bless you from the inside out.
That's why yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yung 1 to 6, yun ang inside movement of God. And then yung number 7, yun ang outside. Alam niyo po, it took more time to work our inside. It took a lot more time. Bago po, ready tayo for the outside manifestation. Yung iba po sa inyo ngayon, baka gusto na mag-give up, gusto mag-surrender. But I'd like to encourage you. Learn the power of perseverance. Saan dapat tayo nagpipersevere? Sa 4 na bagay. Sulat nyo po ito mabilis. Number 1, keep on learning the perseverance of prayer. Keep on learning on the perseverance of prayer. Nakita nyo siya, nahihirapan, no? Pang-ilan na? Pang-5? Pang-5 na, no? Tingnan nyo, tumayo si Elijah. Nako, ang hirap. Diba? Parang gusto mo nang gumiba pa, no? Ang hirap, no? Hindi madali, di ba? Hindi, sa totoo. Kaya tayo naglagay ng actually. Hindi yung madali yan. Yung ginagamit kong illustration. Madali lang ako dito nagsasalita, pero siya nagmamanifest. Now, sabi mo sa servo mo, check out. Tinignan ng servant, wala pa rin. There's nothing there. When there is nothing there, when there is no answer, when there is no manifestation, would you give up? Would you surrender? Or would you persevere in prayer? Now, for the 6th time na, Elijah again kneeled down and put his head between his knees. Pang-6 na ho yan. Ang hirap. Tapos sabi niya, sino niwala? Hindi lang prayer ang pinipersevere. Number 2, perseverance of faith. You keep on doing it, you keep on kneeling down, your expectation keeps on going because your faith is persevering. Hindi lahat ang faith nagpipersevere. Merong katabi mo, may faith, pero hindi nagpipersevere. Bakit? Ngayon, naniniwala, after 2 weeks, ayaw na, give up na. Yeah, because wala akong permanent faith. Yung faith will be constantly tested, and if you persevere, your faith will see the manifestation. So, tumayo si Elijah ng pang-6. And then sabi niya sa kanyang disciple, again, check. Yung Elijah, pang-6 na to. Parang yung lumalakad, 6 na ikot na. Parang si Naaman, 6 na ikot na. Ano report? There's nothing there. Yung 3, mahirap na yun eh. Yung pang-4, lalong mahirap. Bibigay ka na ron. Yung pang-5, wala na. Halos wala nang matitira talaga. Dadali mo pa sa 6. Ibig sabihin nun, yung faith mo extreme. Yung prayer mo extreme na. Perseverance na yun. Alam niyo, ibig sabihin ng perseverance? You just keep on going and going. Kahit walang nangyayari, just keep on going, keep on expecting. Ito, pang-7 na. Yung mukulit, si Elijah, pang-7. Ang hirap, no? Yung 1, 2, 3, 4 lang, mahirap na. Nilagyan pa ng 5. Sino sa inyo nakaranas ng sinasabi kong kwento? Taas yung kamay, Pastor, parang ako yan. Mga ilan na, yung iba sabi, ang ibig mo sabihin, feeling ko pangalawa pa lang eh. Mahaba pa perseverance mo, dapat. Sino sa inyo may pangarap na gumanda buhay? Maganda na ba? Wala pa. Ano gagawin mo? Give up o perseverance? Tell me. Ano gagawin mo? Persevere. Tama? Tama. Sino sa inyo nagpe-pray na ayos ang iyong ministry, gaganda ang cell mo? Ano yung expect mo? Gi-give up ka na. Ayoko na mag-cell leader. Ano ka na? Babalik na ako sa fraternity ko. Or sasabihin mo, hindi, persevere lang ako, persevere. Tuloy lang to. Grabe, 7 na to, nag-backslide pa yung 5, 2 na lang. Ano? Ayaw mo na? Tanong mo, ano? Ayaw mo na? Tanong mo sa kanya, ano? Ayaw mo na? Ano? Sino rito yung mag-asawa? Pastor, ang kulit ng asawa ko, sobra to. Sige, walay mo na. Walay ka na. Ganun ba gagawin mo? O sasabihin mo, kahit ano, topak ng asawa ko, ipapanalangin pa rin kita, iluluhod kita sa Panginoon. Sapagkat one day, tutugunin ng Diyos ang panalangin ko. Walang magawa yung loko mong asawa. Bakit? Sino lalaban sa prayer?
Meron na bang nanalo sa prayer? Subukan mo. Yung pampito, tumayo si Elijah. Elijah, tumayo. Sige nga, tingnan mo kung meron. Sige. Sabi niya, sige, tingnan mo. Kung ano ang nangyayari, tingnan mo. Pero nung pagbalik niya, pagdating po sa pampito, the seventh time, the servant reported. Ang sabi ng reported, verse 44. Lagay mo kapatid. Ito na yung report. Hindi na yung katulad nung wala. There's nothing ngayon. Sabi niya, a cloud. Ganda, oh. The seventh time, the servant reported, a cloud as small as man's hand is rising from the sea. Iba yung there's nothing, iba yung meron ng maliit. Gaano kalaki? Nakakita na ba kayo ng ulap na kasing laki ng kamao? Di ba parang wala din yun? Pag nakalutang yun, meron pero parang konti lang eh. Sabi siguro ng servant, wala pa rin. Ano nakita mo? Wala pa rin. There's nothing there. Are you sure? Hindi kasi meron maliit lang yung clouds eh. Kasi nga tayo, habang nag-expect tayo, hindi tayo marunong makiramdam nung nagsisimula na mag-manifest. Siyempre, yung iba kasi naman tayo, pag tayo nag-pray, gusto natin yung date tsaka yung time sa atin. Oh Lord, dapat. September 27, nandiyan na yan ha. Alas 3 ng umaga, hintayin ko yan ha. Ayan, pag hindi dumating, talagang babackslide na ako, Lord. Ganun ba kayo mag-pray? Ganun ba kayo mag-expect? May oras ka, may araw, tatarahan mo ang Diyos? No. Minsan, ang Lord mag-show up muna sa isang maliit. Tama. Lord, baguhin mo po buhay ko. Gusto mo kaagad. Ano ka? Yung talagang magpapastor ka na kaagad. Magmimisyon na ako. Yung nabago buhay ko. Hindi ganun eh. Minsan, gusto kong sabihin sa inyo, when God is working in your life, ano yung mga small clouds natin na makikita natin? Sinasabi ko palagi sa mga tao, gusto mo makita yung magandang buhay mo in the future? Simulan mo ngayong magbago. Alam nyo, in-encourage ko kayo. Yung maliliit ninyong pagbabago yung sinisimulan, like, simple lang ha. Sino rin nagsisimula ka na magbasa ng Bible? Small clouds yun. Yung linggo-linggo nag-church ka na, small clouds yan. Yung linggo-linggo nagsi-cell group ka na, small clouds yan ang pagbabago ng buhay mo. Nung ako po yung nakakilala sa Panginoon, siyempre, nung bata ako, durugista ako. Fraternista ako. Ha? Durugista na, fraternista pa. Tapos, aktivista. Tatlo yan eh. No? Sinubukan ko yung pang-apat, dating artista. Yun, pang-apat eh. Wala ako lahat. Hindi nag-work sa life ko. Nung change ni Lord ng life ko, ang una ko nakitang manifestation, na natuwa ako sa sarili ko, ako mag-isa doon sa kwarto ng bahay po namin. Natatawa ako sa sarili ko, sabi ko, Lord, nagbabasa na ako ng Bible ngayon. But I recognize it that it's the Holy Spirit working in my life. Hindi naman ako dati nagbabasa ng Bible eh. Maaaring wala pa silang nakikitang matinding nangyayari, pero meron ng small cloud eh. Yung pangalakong small cloud, tuwing papasok ako sa FEU, nag-aaral ako eh. Yung pag nagkaklase ako, tapos na ang klase, may vacant ako, yung isip ko, saan kaya merong vacant na Bible study dito na pupunta? Naghahanap na ako ng Bible study. Small cloud yun. Meron nangyayari. So, nagbabasa na ako ng Bible, gusto ko mag-Bible study. Tapos, pag Sunday, naisip ko, dapat linggo nagsisimba ako ah. Then I want to go to church on Sunday. Nung nasanay na ako nagbabasa ng Bible, nagsisel group na ako, nagsi-church na ako, nabalitaan ko, may mga training. Uy, parang gusto ko yun. Ano yan training na yan? Ito, tuturuan ka dito, paano ka mag-testify, paano ka mag-share ng gospel, paano kang tinuturo. Ganun ba tinuturo dyan? Ay, gusto ko yan ah. Yung pala, yung unti-unti na yun, na nagugustuhan ko na yung mga sagawain ng Panginoon, yun na pala yung small clouds ko. Wala pang bagyo, wala yung madating, matindi. Wala ho. Minsan pa, pag nagpipreach ako, sa 20,000 people, minsan 30,000 people, hindi nyo alam kung saan ako nagsimulang small clouds. Yung paglilingkod, nagsimula ako sa chairman of the board. Ako taga-bura ng blackboard. Chairman of the board. Hanggang na-promote ako, naging chairman, taga-ayos ng chair. Yun ang simula ko. Yun ang small clouds moment ko. Huwag niyong kalimutan yung mga small clouds moment niyo. Yung bang
Pastor, tulong po ako, ayos ako ng silya. Yung silyang inayos mo, small cloud mo yun. Doon lalaki ng lalaki yung clouds hanggang sa ito ay maging matindi ka na, isa ka ng bagyo na ginagamit ng Panginoon. Are you listening? Yung mga dito, nag-a-usher ka lang dyan. Ha? Ikaw, nakikinig ka lang sa akin ngayon. Parang ako ikaw. And dyan ako, nakikinig lang ako. Galing. Kakabless. Sabay isip eh. Kailan kaya ako makakapag-preach ng ganyan dyan sa lugar na yan? Eh, hindi ka basta pupunta rito, dadaan ka muna ng perseverance, ng 7 dapa, 7 luhod, 7 lublob, 7 ikot, bago nabagsak ang wall, bago gumaling ang leprosy, bago dumating ang malakas na ulan. Ganon eh. That is perseverance. Yung kulang po sa atin, gusto agad nating yumaman, hindi naman tayo dumadaan doon sa proseso na yon. Minsan po, kaya kita nyo mga Pilipino, imbis na dumaan sa perseverance, nagdesisyon magloto. Eto, isang tama ko lang to. Wala nang proseso. Wala nang perseverance. O kita mo, 5 taon na nagloloto, tumama ka ba? Hindi. Eh kasi naloloko ka lang eh. Eto sa perseverance, bagamat mabagal, dadating ka din sa ikapito. Doon bibigay ni Lord ang hinahanap mo. Amen? Sino rito excited na dadating ka sa araw na yon? Ha? Yung iba dito, nasa pangalawa pa lang, persevere. Eh, pastor, yung pangatlo na, persevere. Pastor, yung pang-4, more persevere. Pastor, yung pang-5, nako, dagdagan mo pa. Pastor, pang-6 na ako, yan na, malapit na. Grabe, nung 6, saka nag-quit. Huwag naman. Sabi mo sa katabi mo, huwag naman. Sino rito yung nakukuha mo yung spirit of perseverance ni Elijah? Ha? Ng mga Israelites. Ha? May isang galit tayo katulad ni Naaman. Bakit 7? Tsaka bakit? Ang dami nating question, bakit ang tagal? Bakit, Lord? Bakit? Bakit dapat mas maganda kung ang dami namang magagandang swimming pool? Ba't kinakailangan ko sa estero? Stop asking question. Obey. Because the third perseverance is the perseverance of obedience. Amen. So, nung sinabi, tingnan mo, pagbalik niya, meron daw small clouds. Ano po ang kasunod noon? Nung nagkaroon na ng small clouds, sabi po, go and tell Ahab, hitch up your chariot and go down before the rain stops you. Yung maliit pa lang eh, nirecognize na niya, may mangyayari. Oh, yan na. Ha? Tingnan mo yung katabi mo, may dalang Bible. Ayan na, nagbadala na ng Bible. Hala, umanda ka dyan. O, hala, nagsisimba na. Ayan na. Ha? Ayan na, nagsisell group pa. Hala, ayan na. Hala, nag-encounter na. Hala, ayan na. Sino yung taas yung mga nag-encounter dito? Pero mo, hindi ka lang nagsimba, hindi ka lang nagbasa ng Bible, nag-encounter ka pa. Hala, ayan na. Hala, ayan na. Congratulations sa mga encounter graduate niya. Palakpakan natin mga... Sabi mo nga sa katabi mo, hala, yan na sila. Yan yung mga magiging future leaders ng dulos. Yan ang magiging future world changer ng dulos. Nag-small cloud pa lang kayo, mga kapatid. Yung mga nag-encounter, small cloud pa lang kayo. Ha? Pero wag yung sabing, encounter delegates lang ako. No. It's coming. Amen? Mabibigla nanay, tatay mo. Alam nyo ba? Dahil sa your perseverance of faith and obedience and prayer, magtataka magulang nyo kasi kayo ang ipagpapalain ng ating Panginoon. Amen. Sabi mo sa katabi mo, walang susuko ha, walang susuko. Ha? Mayroong isang istorya. May nagsabi sa kanyang matanda, anak, sa lupa na yan, nain dyan ang kayamanan. Lolo, totoo ba yung sinasabi mo? Totoo sinasabi ko. Paano nyo nalaman totoo? Sabi ng lolo ko, ha? Lolo, may lolo ka pa? Patay na lolo ko. Pero nandiyan ang kayamanan. Lolo, gagawin ko. Kung sino man na may-ari niyan, bilhin mo na. Nandiyan ang kayamanan. Abay, naniwala doon sa lolo. Sabi niya, sir, bibiling ko yung lupa mo. Magkano? Kayo, sabihin niyo po presyo. Sabi ng may-ari, kaya mo bang bilhin niya ng 2 milyon? Eh, wala po akong pera, pero pagsisikapan ko. Bay, umuwi sa bahay. Binenta yung TV, refrigerator, sala set. Ubus yung laman ng bahay. Hindi umabot ng 2 milyon.
May lupa sila sa likuran, binenta, 1,000,000, kulang pa rin. Ibig mo sabihin, bibenta ko pati yung bahay ko. Nung binenta niya pati bahay niya, 2,000,000, mag-a-apartment na lang siya. Kapalit nung sinasabing kayamanan. Nabuo po yung 2,000,000, binayaran. Sabi niya, binabakuran niya na kaagad. At ang sabi, tinaasan niya yung pader para pag hinukay niya, grabe, makukuha niya kayamanan, mababawi niya. Naniwala siya kay Lolo eh. So, isang araw, nagukay siya, wala. Sa iba naman, makita mo yung lupa, butas-butas na. Wala pa rin kayamanan. So, nag-arkila siya nung backhoe. Dinidrill niya ng malalim na malalim. Wala pa rin. Lahat, inisa-isa niya, wala. Ang sama na loob niya. Sabi, makita ko lang yung lolo na yan, titirahin ko talaga yan. Alam niyo po, nagukay pa rin siya. Ito, huling hukay na lang to. Hinukay niya. Alam niyo po, wala talaga. Masama loob niya, naloko siya. Nilagay niya sa bahay niya, for sale, yung lupa. After a month, may bumili. May bumili. Sabi niya, sir, bakit to? Butas-butas yan. Wag mo nang itanong, masama lang ang loob ko. Basta yan, binenta ko, bahala ka na dyan, mga butas-butas na yan. Alam niyo po, nagtataka yung nakabili, bakit butas-butas? Umalis na po yung nagbenta. Yung mama, ba't kaya to, Ba't kaya to butas-butas? Kumuha siya ng isang piko, piniko niya. Uy, ano to? Isang piko lang. Lumabas yung kayamanan. Napunta sa kanyang kayamanan. Ano ang moral lesson? Isang gano'n lang, lalabas na. Nag-quit ka pa, iba pa nakakuha. Tignan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, isang palo na lang lalabas na. Sino dito naniniwala? Isang perseverance pa, 2 perseverance pa. 3, sabi mo sa kanya, hanggang 6 ako, kaya ko. Sino dito yung hanggang 6 na perseverance, kakayanin mo, taas yung kamay. Ipakita mo sa Panginoon, Lord, kahit 6 na perseverance. Yan ang alam nyo, kailangan natin. So, hindi lang prayer, hindi lang faith, hindi lang obedience, pero nakita ko po yung pang-4, yung perseverance of action. Hanga ko dito sa servant. Hindi lang siya nag-obey, this man is full of action. Si Ahab, pag sinabi ni Elijah, go and eat, go and eat. Pag sinabi, takbo, takbo. Bakit? Hindi lang, naniniwala sila sa faith ni Elijah, kaya sila nag-a-action. Hindi lamang po tayo dapat puro faith prayer. Hindi lamang puro obedience. Dapat nag-a-action tayo. Paano kaya yaman kung lang ka sa action ng tamang pag-aaral? Huwag ka lang mag-aaral, dapat cum laude ka. Huwag ka lang mag-aaral, dapat mag-board exam ka. Huwag ka lang mag-aaral, dapat pumasa ka. Say amen. Huwag ka lang magtrabaho. Dapat ikaw na ang maging may-ari ng trabaho. Sino sa inyo nagpe-prepare ng bagong negosyo? Sabi niya, ako wala eh. Kaya nga, small cloud eh. Tinda ka muna ng banana Q. Sa kaka-banana Q mo, umasenso ka, nagkaroon ng kamote Q, di ba? Tapos, naging barbecue, di ba? Tama, bandang huli, nagtanda ka sa gilid ng tindahan ng Barbie. Di ba? Iba na. From barbecue, naging Barbie, di ba? Iba na to, meron ka na ngayong tindahan ng mga manika, di ba? Tama, tapos sa gilid, nagkaroon ka ng yung dating manika, naging money changers. Oh, yun na. Mga dugtong-dugtong lang yan eh, di ba? Tama? Tama, changers. Tapos nagkaroon ka ng training centers. Kasi you try to transform people. Iba-iba talaga. Huwag kang matakot sa small clouds. I could testify on that. Nung ako po yung magpastor, sinabi lang ni Lord sa akin, magpapastor ako. Pero hindi ko alam kung ano yung package deal nun. So nagpastor po ako. Maliitang church, walang pambayad. Hindi ko lang, ang nakikita ko noon, may malaking package deal ata sa akin dito si Lord eh. Alam niyo, pag sumunod ka kay Lord, may package deal eh, sa loob, madami. E paano kung give up ka? Kung 1988, andun kayo, konti lang po kami. Hanggang 1998, maliit pa rin po kami. Hanggang sa nabuksan na po, na-unfold na yung package deal ni Lord. Ngayon, I was able to go different parts of the world. Nakakapag-preach na po ako sa thousands of people. Unti-unti na po ako nagsasalita ng English. It's a package deal. Yung manifestation pala, pag lumabas, ibang klase. Nagkapasalamat ako doon sa asawa ko, kasama ko.
nung hindi niya nakikita pa yung manifestation, si Ate Jar niyo, isang magandang illustration that he persevered in prayer. Nag-persevere ang faith niya, nag-persevere yung kanyang obedience, at nag-persevere yung kanyang action. Finally, ang sabi po ng verse 44 pala, I'm sorry. Meanwhile, the sky grew black with clouds. The wind rose. A heavy rain started falling and Ahab rode off to Jezreel. Yung pampito, meron nung maliit. Yung maliit na yon, ang sabi ng Bible, biglang from that small cloud, the sky grew black. Dumilim na. Hindi na maliit, dumilim na. Tapos, sabi ng Bible, the wind rose. Lumakas yung hangin. And then the heavy rain started falling. Alam nyo, inangaan ko dito kay Elijah sa kanyang servant. Yung apat na yun. May perseverance yung kanilang prayer. May perseverance yung kanilang faith. Iba kasi yung may faith, pero walang perseverance na faith. Iba kasi yung prayer na may perseverance. Iba ho yun eh. Tapos po yung obedience na kahit walang nangyayari, obey lang ng obey. Ang hirap po ng kalagayan ng servant. No? Siguro kung tayo yun, pinatulan na natin si Elijah. Siguro kung tayo, malamang, sige sir, yung pang-apat, sir, bahala na kayo sa buhay nyo. Sinabi ng walang, kulit-kulit nyo. 4 na beses, di ba kayo naniniwala? Ano ba? Di ba gaganon ka na eh. Pero hanga ako doon sa servant. Hindi lang siya napansin ko, pag kayo ang leader, pag nananalangin kayo, yung mga cell members nyo, pinapanood lang kayo. Pag nagpipersevere ang prayer mo, magpe-pray din sila. Pag nagpipersevere ang faith mo, mananampalataya din sila. Pag nagpipersevere yung obedience mo, mag-obey din sila. Pag ikaw nakita yung obedience, yung faith mo, yung panalangin, yung mga tao nag-a-action. Tip ko yan sa mga leaders na narito ngayon. Show your perseverance. Hindi ho madali yung goals ng vision ng church natin. Lagi tayo may goals na dumami. Yung iba sa inyo, sasabay sa goal. Yung iba nagdi-decide, sabi, ayoko na sa church ng Dulos, nakaka-pressure. Pupunta na lang ako sa ibang church kasi doon walang pressure. Dito lagi may goals. Ganun ho tayo lumaki. Ganun tayo sinanay ng Diyos. Kaya tayo lumalaki. We conquer goals. Amen. Yung iba po, mas minabuti na lang nilang lumipat sa ibang simbahan kasi wala daw pressure. Why? Because their faith is not persevering. Their prayer is no longer persevering. Their obedience is limited. Hindi na nagpipersevere. Ang gusto lang natin, mananalangin tayo hanggat tayo ay comfortable, nakaupo, hindi nakaluhod. Mananampalataya lang tayo, gusto natin, mabilis ang sagot. But we don't want to use the power of perseverance. Ngayon po sa hapong ito, inahamon ko po ang buong Dulos for Christ family. Ini-encourage ko po kayo na mula po sa araw na ito, ini-encourage ko kayo, meron kang dream sa life mo, meron ding dream ang Panginoon sa simbahan na ito. At sa dream ng buhay mo, kasama mo kami, pinapanalangin namin yan. Pero yung dream ng Panginoon para sa simbahan na to, I hope, kasama kang nagpipersevere sa panalangin, sa pananampalataya, sa obedience, at sa actions. Maniwala po kayo, one day, may makikita kayong maliit na clouds. At yung maliit na clouds na yon, yung maliliit na manifestation, I always say this, never underestimate the small beginning of God in your life. Huwag niyong i-underestimate because that small beginning will lead to something heavy. So, nung dumating po yung heavy rain, makikita niyo po mula sa umpisa, tama pala yung iniisip ng binigay ni Lord kay Elijah. Meron siyang natinig na paparating na malakas na ulan. And I pray, ganun po tayo lahat ngayon. Sino tayo nag-i-expect sa Panginoon? Meron paparating. Amen? Tama. Kaya lang, kung nag-i-expect kayo na may paparating, I encourage you. Persevere. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, tuloy lang tayo, tuloy lang tayo. Sabihin mo nga sa kanya, don't give up.